Sa pusod ng kagubatan ng Pilipinas, may lihim na sinaunang tinataglay. Narito si Hiro Onoda, isang kawal na nawawala sa oras, ay nagsagawa ng laban sa mismong pagkakakilanlan ng buhay. Si Hiro Onoda, isang opisyal ng hukbong Hapon na naglingkod sa Imperial Japanese Army, ay nagpatuloy sa kanyang laban, isang multo ng katapusan ng digmaan. Ang kagubatan, kanyang pugad at manlilinlang ay naging saksi sa kanyang di matitinag na paglalakbay tungo sa isang tungkulin na matagal nang tapos. Isang gabi na walang buwan, may masamang lamig na sumiklab sa hangin. Ang mga duwende, mga espiritu ng kasamaan, ay nagising. Naramdaman ang kanilang pagkakalalang, ang kanilang mga paalala mula sa sinaunang panahon ay dala ng hangin. Mga matalim na mata ng mga duwende, masama at mapanupil, ay nagmamasid kay Onoda. Ang mga duwende ay nadama ang kanyang matibay na paninindigan, umaasa sa takot na sumisiklab sa kanya. Araw-araw ay nagugulo sa mga gabi, tila buhay ang kagubatan sa kasamaan. Ang mga eho ng nakaraan ay bumabalot sa mga puno, samantalang mga magulong pangaraw sa kanyang pag-iisip, isang malupit na pang-uuyam sa kanyang realidad. Isang larawan ang sumiklab, nababalutan ng anino at kasamaan. Ito ay ang matandang duwende, isang paunang palatandaan ng kasamaan na nagtatanong sa di matitinag na pagkakalalang ni Onoda. Sa isang masamang galak, ipinakita ng matandang duwende ang isang mundo na baluktot ng oras at nababalutan ng karahasan. Nadama ni Onoda ang kanyang pagkabayani sa pilitang hinaharap ang isang katotohanan na higit pang nakakatakot kaysa anumang labanan. Naungahang si Onoda, may kaunting pag-aalinlangan, alam niyang ang pagtakas ay nangangahulugan ng pakikipaghadlangan sa mga hindi matutumbasang pang-aabuso. Isang hakbang na may pag-aalinlangan, iniwan niya ang isang mana na may kaharian ng takot at kaharian ng kakaibang. Ang mga matatanda ng duwende, masama at nagtatagong, ay namamasid sa kanyang pag-alis na may masidhing kagalakan. Alam nila na ang kanyang kwento ay isasalaysay sa mga takot na bawat patak ng kanyang mga kwento, isang babala sa mga